tips. So napakahalaga nito guys, pa-share nito guys dahil maraming nakaka-experience nito. Example yung tanong ni ma'am, bagong panganak naninigas yung didi. Kung tawagin yan guys, yan po ay tinatawag na mastitis. Yung tumitigas yung didi, tsaka hirap maglabas ng gatas po yan. So kawawa yung mga biik. So ano-ano yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng ganyan. So dyan papasok guys kung gaano kahalaga yung feeding guide before and after manganak. So tandaan nyo po yan guys, napakahalaga po niyan dahil maraming nakaka-experience niyan. Kapag ang inahin guys, kapag malapit na kung manganak, kumbaga kaya naka-record yan, di ba? Kasi alam natin kung kailan yung due. So dapat naka-record yung feeding guide yan. Dapat alam natin yung due kasi pagdating ng may feeding guide ako dyan, before and after buntis at sa panganganak. So before and after manganak, meron po akong feeding guide dyan. So dyan, yan po ay napakahalaga. Yan. So ang mga dahilan yan guys, yung bagong manganak, baka wala tayong tamang sukat sa pagpapakain. Sa 110 pa lang guys, nagbabawas na tayo niyan. Hanggang sa 113, 1 kilo, hanggang sa makitaan mo ng paglilibor, no feeds na po yan. Kapag hindi pa nakitaan ng paglilibor, 1 kilo a day lang guys. Yun lang po yung ipakain. Tapos kung makitaan ng paglilibor, kasi maglilibor naman yan bagong manganak. So yun, tubig lang, wag pakainin para maiwasan yung mga ganyan. So pagkatapos manganak, meron pa rin tayong pagkokontrol sa pagbibigay ng pagpapakain. May tamang sukat pa rin yan. So pakunti-kunti lang yan. Kunti lang kasi nga para hindi marami pa ang inahin, imposible ang inahin walang gatas kapag bagong panganak. Marami pa pong pondo yan. So hindi lang nakakalabas kasi nga merong nararamdaman si Mama Pig. Unang-una yung pagod, stress. Siyempre stress yan sa kakapanganak. Kaya nga hindi muna natin pinapakain sa araw ng panganganak. Tapos kinabukasan, bibigyan lang natin after 24 hours. So pwedeng kung nagbibigay kayo ng gamot, pwede na sa 12 to 24 hours. Konting-konti lang yan guys. So mayroon na rin akong feeding guide dyan na video. So napakahalaga po niyan. So hanggang day 1 hanggang to 5 days, yan control pa po ang pagpapakain yan. Hindi natin kailangan magpakain ng marami dyan sa pizza na yan para lang magkaroon ng maraming gatas. Dahil marami pa pong gatas yan. At sa araw ng panganganak, pagkatapos 24 hours makalipas, yung gatas po niyan is may oras na yung paglalabas. Pero yung araw ng panganganak, hindi pa nakalipas ang 24 oras, unlimited pa po ang gatas niyan. Anytime, pag pinisil mo yan, may gatas po yan. Kaya control yung pagpapakain natin sa ating inahin na bagong panganak. Yung mga biik, hindi pa ganun kadami ang pangangailangan ng gatas nila. Kukunti lang yan. So, ang inahin, maraming pundong gatas yan. Tapos pag pinakain mo pa ng marami, magpuproduce ng maraming gatas, doon na yun guys. Maninigas na yung didi niyan, lalagnatin, ayaw kumain, so nakahiga lang lagi. So paano yung biik, kawawa. Kaya nga napakahalaga po yung mga ibinabahagi ko sa inyo, lalong lalo na sa mga ganitong problema, ganitong sitwasyon, kaya tulad kay ma'am. So mastitis po ang tawag dyan. Unang-una mong gagawin, mag-inject muna ng antibiotic. Tapos mag-inject po kayo ng oxytocin. So ang oxytocin, nakakatulong yan para mailabas yung gatas. Nakakatulong yan oxytocin. Hindi nyo napapansin, pag nag-inject kayo ng oxytocin, sumisirit yung gatas. Kahit hindi naman nagpapadidi yung inahin. So palalabasin mo yung gatas, hayaan nyo masayang kasi nga para mailabas. Tapos i-hot compress nyo po yung matigas. Imamassage nyo tapos hot compress. Tiyaga lang kasi nga hindi sapat yung ano natin kaalaman So mas maganda kasi ma-experience mo muna bago mo matutunan. Ako na-experience ko kasi yan guys. Kaya nga ibinahagi ko sa inyo. So yun po ang sagot kay ma'am. Pa-share na lang dahil maraming nakaka-experience nito. At bago nyo ma-experience uli, so alam nyo na yung gagawin para hindi na hahantong, hindi na aabot sa ganong sitwasyon. So happy farming, inject guys.